Napaka-reklamador nitong China takot na takot sa military action ng US sa South China Sea, West Philippine Sea. Akala mo naman walang kakayahang girahin ang Pilipinas. Reklamo kasi ng reklamo na nag-uudyok raw ng US para makapagyera ang Pilipinas. Di ba pwedeng para lang to sa proteksyon ng aming bansa? O baka naman naduduwag lang ang China? O baka naman kasi peke at mga ampaw ang sakyang pandigma nila? Remember, made in China. Madami nga pero di sigurado ang kalidad. Di lang yan nga ang nirereklamo ng Chinese Foreign Ministry. Di rin raw nagugustuhan ng China ang patuloy na suportang ibinibigay ng Japan para sa Pilipinas. 中国始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。国家一再插手介入，在包括东海、南海在内的中国周边海域炫耀武力，才是赤裸裸的挑衅活动。我们强烈敦促日美谨言慎行，立即停止干涉中国内政，立即停止制造分裂对抗，立即停止挑动新冷战的企图，以实际行动促进本地区的战略稳定，不要成为搅乱亚太和平安宁的逆流祸根。$500 milyong kasi ang ibubuhos ng Estados Unidos para mapalakas pa ang depensang pandigma ng ating bansa. Sino bang hindi magrereklamo, diba? Nais rin ni US Defense Secretary Lloyd Austin na maglaan ng karagdagang $128 million para mapalakas pa ang mga EDCA sites. Prioridad nga ang mga Air Force Air Base. Dito para mas maraming most advanced fighter jet pa ang ma-deploy ng US Air Force. At mas mabilis rin ang deployment ng ballistic missile ng Amerika. Alam nyo na, just in case na magkagera. Today, as you heard, Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing into the Philippines. Malinaw raw ang mensaheng to ng Estados Unidos para sa China na kung susubukan mang sakupin ng China ang buong West Philippine Sea, dadaan muna ang China sa butas ng karayom. Enhanced Defense Cooperation Agreement. Both of us share concerns, and many other countries in the region share concerns as well, about some of the actions that People's Republic of China has taken, escalatory actions in the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And it sends a clear message of support for the Philippines from the Biden-Harris administration, the U.S. Congress, and the American people. Dinepensahan naman ni Foreign Affairs Secretary Manalo ang ballistic missile ng US Army na hindi pa din inaalis for defensive purposes only. Di raw to para tayo ang magsimula ng pag-atake, pero kung tayo ang unang aatakihin, syempre alam nyo na ang kasunod niyan. These missiles are meant for our own defensive capabilities. They're not meant for any offensive purposes. So I really can't see, on that basis, how it would lead to an arms race. The EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Laki ng problema ng China Kayo, nagugustuhan nyo ba ang patuloy na pagtulong ng Amerika para depensahan ng ating bansa? I-komento sa baba ang inyong salubig.